welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang Rumarang Pa in Hong Kong. Siguro nagtataka kayo, no? Iisa lang yung shirt na damit ko sa kada video. Well, kasi guys, alam mo naman, pag tayo ay vlogger, ang dami-dami pumapasok sa isip natin, ano? And gusto natin na gawin na agad yun. Kasi kapag hindi mo ginawa agad, makakalimutan mo na agad. Diba? So, yun, may pumasok ulit sa isip ko na pwede kong mai-content at mai-share sa inyo, guys. So, ito naman, guys, itong mga sinishare ko is base sa mga na-experience ko, sa nalaman ko. So, yun nga, gusto ko siyang i-vlog, i-share sa inyo para alam nyo rin yung mga possible na maaring mangyari dito sa inyo. Okay. Ang topic natin, guys, is step by step na mararanasan po ninyo na bilang aplikante as TH bago ka makaalis papuntang Hong Kong. So, yung i-share ko sa inyo, guys, is itong present na lang, guys, no? Kasi, yun nga, gaya nga ng sabi ko, ex-Hong Kong po ako, so may siguro isisingit-singit ko na lang din dito, no? So, yung una, syempre, yun na nga, naghanap ako ng ma-applyan ko na suitable ako at i-accept nila ako, even though I'm a terminated applicant. And then, yun na nga, umattend ako sa broker's interview. Doon po yun banda sa may bandang Mabini. And, yun nga, fortunately, in-accept naman nila ako. Binigyan nila ako ng chance na mag-conduct ng interview with the employers. Kasi alam nyo, guys, ang susi talaga dyan is yung broker. Yung magustuhan ka ng broker. Kasi kapag nagustuhan ka ng broker, ayan na, ipupush ka nila na i-refer sa mga employers. Kaya siguro masasuggest ko na mas maganda talaga na nakikita kayo ng broker kaysa sa online interview. Well, may mga na-hire pa rin naman sa interview. Less gastos din yun, less ano. Pero katulad sa akin kasi, guys, kumbaga suntok sa buwan yung ginawa ko. Nagtatry lang ako baka sakali na maano nila ako, mapansin or magustuhan nila or ma-hire nila ako. So, yung una, nag-attend po ako ng broker's interview. Then, wait po ako na matawagan. Yun nga, October 7 po ako, nitong taon lang po na to, October 7, 2023, na-hire po ako ng broker's interview and then mukha naman positive yung result. Tapos, bigla na lang pong nag-reach out sa akin yung staff ng agency ng Sunway na there is someone na gusto mag-interview sa akin. Well, actually, they are Korean family. Hindi pa po yan yung ano ko ngayon ha, yung amo ko. Yes, meron po akong unang interview. And then, I think, wala akong idea pagdating sa house na gano'ng kalaki yung house nila ha. Pero, yun nga, meron na po doong, meron na rin po doong DH na nasa bahay nila, Filipino din. And then, meron lang din po silang isang anak and a dog. Ayan. So, siguro, ewan ko kung ano yung magiging ano ko po sana dun. Sana kasi, hindi naman din nila ako ni-hire. Pero, alam kong, ramdam ko na parang gusto naman ako ni Madam. Bakit? Kasi, nakadalawang interview ako sa kanila eh. Kumbaga, parang, siguro nagdadalawang isip na gusto nila akong kunin. Pero, yung finalize nila, kasi alam mo kung bakit, kaya ako nasabi. Kasi nung second interview ko with the Korean family, ano guys ang dami na nilang ano sa akin. Marami na silang policy, na-explain sa akin. So, I was assuming na, hala, baka i-hire na nila ako. Kasi ang dami na nilang mga paalala sa akin. Pero, it was not. Alam nyo kung bakit? Kung bakit hindi natuloy. Nakakatawa yung reason. Kasi yung weight ko, guys. Yes. Ayun, guys. Kasi ano, guys, ano ako 83 kilos ako noon that time. And tingin ko ngayon din yata 83 kilos pa rin ako. Pero ngayon, nagtatry pa rin ako mag-reduce ng weight para kahit paano mabawasan man lang. And sana pag nandun ako sa Hong Kong, talagang makapag-lose weight ako dun. So, yun na nga, kasi na ano na rin ako
na curious na ako kung ano yung result ng second interview ko with a Korean family. And then, nag-reply po sa akin yung staff ng agency na hindi daw kasi yung weight ko daw is not suitable for them. So, hindi pa rin naman ako nag-lose hope. Kasi, nagtatry pa rin yung aking agency na si Ma'am Jody na i-refer pa rin ako. Until finally, there's another agency na partner po nila na nag-reach out sa akin. Yung ano naman po, Helpers Valley na direct Hong Kong agency rin po siya. Yun na nga, there's someone who would like na magpa-interview po sa akin. And yun na yung naging amo ko, guys. So, yun na, pinapili ako kung ano yung available time ko kasi I'm still working pa that time. And pinili ko yung umaga kasi yung employees interview ko nung una, tanghali at gabi yon. Yung second is gabi na. So, pinili ko naman yung morning para fresh yung mind natin pag ini-interview, no? Diba? So, yun na nga, in-interview na ako nila amo, ganyan-ganyan, hanggang sa natuwa sila sa akin kasi kasi alam nyo guys, yung pinaka yung ano ba yun, yung pinaka goal ko is no matter what, kung ano man yung ano ninyo, gusto ko kung ano man yung status nila, kung gaano man, gusto ko talaga na makabalik. Kasi talaga nanggigigil ako talaga sa Hong Kong na yan. Sobra. Kasi pinahirapan ako niyan, guys. Ang dami nag-reject sa akin dahil lang sa terminated ako. Tapos tinagdagan pa ng weight ko. Overweight. Kaya kayo, guys, kung Hong Kong kayo, siguro, mas maganda kung medyo kayo, hindi kabigatan, no? Para sa akin. Pero may nakahit pa rin namang mataba. So, yan na nga. Hanggang sa, parang ramdam ko na nagustuhan nila ako. Kasi, alam nyo guys, nakakatuwa kasi. Parang sila natuwa sa akin. Kasi, after ng ganyan, after ng interview, tanong-tanong ganyan, sila naman yung nagtanong sa akin na, may mga katanungan ka pa ba? So, natawa naman ako. Ang lakas ng loob ko para magtanong. Ang tinanong ko, is there any chance that na ma-hire nga nila ako? So, natawa silang mag-asawa. Oo, mag-asawa po sila na nag-interview sa akin. Sabi niya, sa lahat daw na nila, ito, ako lang daw bukod tanging nagtanong, nag-question sa kanila about to. So, yun na nga, hindi ko na maalala yung mga sinasabi nila, basta natuwa lang sila dun. Then, after nyan, ayun, kasi habang nag-i-interview kami through WhatsApp syempre nakikinig din yung yung broker ng partner ng agency. And then ang feedback sa akin ng agency, nakakatuwa daw ako kasi napaka-bubbly ko, jolly daw akong kausap, well-round yung sinasabi niya. Tapos ayun, after nyan, after ng interview na yun, mukhang positive feedback naman siya kasi ang daming tanong na sa akin ng agency, bakit sila, yung napili ko, syempre, a positive response din tayo na sabi ko, syempre po, nakikita ko na sila yung magiging employer ko for a long time, no? For a long time. Alam mo naman, di ba, pag Q&A, pang Miss Universe ang picture. So, yun na nga. Tapos sinabi ko na tingin ko napakabait nilang employer, na napaka-understanding nila. Basta yung mga positive na response yung mga sinasagot ko. And then, siguro habang kausap niya rin sila, employer, hanggang sa mamaya, okay, you're hired. Yay! Congrats! So, yun, natuwa naman ako. Ano yun, guys? October 17, hire na nila ako. First time ko nangyari yun, guys, kasi yung sa una ko, guys, hindi ako nakapag-conduct ng interview with the employer. Pero sa broker's interview, yun, na-interview naman ako. Kaya, na-hire din ako nun, guys. Ang bilis ko na-hire nun. Nagulat na lang ako. Galing pang Hong Kong yung call, tumawag sa akin. That time, nag-a-apply. Sabay yun sila eh. Hire din ako sa local employment dito sa Pinas. Then, yun nga, bigla nag-reach out yung Hong Kong. Bigla talaga yun. Parang,
nahirapan ako mamili nun. So, pinili ko si Hong Kong kasi minsan lang yung opportunity na yun. Kasi syempre kung babalik man ako dito, anytime naman, pwede ako mag-apply dito sa ating local employment dito sa Pinas. Then, ayun na nga. Na-hire na ako. Then, yung next, after the employees interview, yung na-hire ka na, syempre naka-ready na yung doon pa lang sa broker's interview, nire-ready na kasi nila yung blue. Para, kontrata yun guys yung blue. Nakapirma ka na agad dun Nakapirma ka na agad dun. Then sila na kasi bahala nag-e-edit dun kasi may mga blanks doon, ng mga kung ano-ano, yung mga rules, and doon yung description ng houses, kung sakali man, then andun yung agreement amount ng sahod mo, andun yun. Sila nang bahala doon. Basta pumirma ka lang doon, then kung pag anytime na na-hire ka, madali na lang agad nila mai-process yun. So, yun nga, after ng interview with the employer na na-hire ka na, yung sumunod na nangyari po sa akin, October 17 yun. Pinag-medical ako nun. Dahil alanganin na guys, alanganin na kasi siya, October kasi yun. Paundas na pa-holiday na. Dapat mga ano po talaga yun. Kaso, nakiusap lang ako na after the undas na lang, after All Saints Day, All Souls Day. Tapos, November 7 yata. Oo, November 7 lang, nito lang. Yun na yung ko, umabsent nga lang din ako noon. Ay, hindi pala ako umabsent. Sinakto ko pala siya na day off ko. Tama ba? Day off ko yata yun Tapos, ayun na nga, wrong time pa nga yun, guys. Kasi nung nagpa-medical ako, may regla pa ako noon. Pero sabi nga ng agency ko, okay lang yan kahit may regla ka pa. Oh, diba? Parang kasi guys, yung totoo yung sinasabi na pag pinagkaloob sa'yo ni Lord, kahit anong mangyari kung sino man humadlang dyan, mangyayari pa yung wala makakaharang dun sa will na ibinigay ni Lord sa'yo. And yun na nga, after nung November 7 na nakapag-medical ako, alam nyo ba guys na scheduled na rin yon ng PIDOS ko? Yes, ganun sila kabilis. Nung nagpa-medical ako noong November 7, scheduled din ng PIDOS ko nun. Pero, unfortunately, hindi ako naka-attend kasi nga, nagpa-medical na ako. Mas pinariority ko muna yung medical ko kasi bawal din kasi malipin guys sa PIDOS. And, acceptable reason naman yung reasonable naman yung reason ko kung bakit hindi ako nakapag-attend. And then, nireschedule na lang po siya ng Friday, 7, 8, 9, November 10. Oh, yun. November 10 naman yun. Yung nireschedule na ako for PIDOS. So, umabsent naman ako nun, guys. Ang dami ko talaga absent ngayong buwan na to. Kasi alam mo yung papalapit na siya. Ang dami ko na absent. Then, wala pang idea yung yung job ko dito na papaalis na pala ako, workout ko na pala yung mga requirements ko para makaalis. Then, ayun na, ma-absent ako nun, buong maghapon akong nag-PIDOS. Nag-start po siya ng 12 hanggang 3, hanggang almost 4, ganyan. Pero, ang advice sa'yo ng agency, from 11 to 5. Sinabi lang nila nun, guys, kasi nga, mas maganda na yung mas maaga ka. Kasi alam mo naman yung Filipino traits natin, guys. Kailangan talaga na magbigay ka ng mas maagang oras. Kasi kapag sinabi mo yung exact oras, diba? Kadalasan nalilate. So, iniiwasan nila na malate kayo kasi strict po yung PIDOS. And then after nun, ganun lang, makikinig lang po kayo. Parang briefing lang kung ano yung magiging mararanasan nyo kapag nasa ibang bansa po kayo. Ganun lang siya. Pero alam nyo guys, yung PIDOS na yan yung last na ko yung, kasi nga pre-departure overseas, yun ano ba yun? Pre-departure overseas service yata yung ibig sabihin nun. So yun yung last part po talaga. Sa una ko ganun.
Then, yun yung kailangan ma-releasean ka ng certificate na nakapag-PDOS ka. Then, after nga, nung November 10 na nakapag-PDOS ako, nagulat din ako, guys. Kasi, sabi ko kasi sa agency, na kung kaya ng matapos man lang yung December o kaya January, mas maganda. Well, sila naman din nagsabi sa akin na siguro makakaalis ka niyan kung hindi December, January. So, sabi ko, okay lang po kahit January. Sabi ko, hindi ko naman minamadali para makapag-spend na rin din naman ako sa mga anak ko dito. And then, yun na nga, after ng PDOS, guys, noong November 10, November 13, nag-reach out ulit yung agency ko rito, si Henson, yung partner ng aking, agency naman sa Hong Kong, na yung working visa ko is okay na. Dumating na. So, na-shock naman ako. Sabi ko, oh my goodness. Kasi nga, anytime na lang, pwede ka na lumipad. O, diba? Kaya, sabi ko, di ko na alam ang gagawin ko kasi hindi pa talaga ako nakapag-paalam. Hindi ko na anong discarding gagawin ko, kung paano ko magpa-file ng resignation kasi ang dami kong pinagagawa na bigla-bigla na lang. Ganun. So, yun na nga, nung akinse, nag-decide na talaga ako na mag-file ng resignation kasi baka mamaya anytime na lang. And base kasi sa mga napapanood ko, yung iba, 2 weeks after, 2 weeks after na lang, sabay lipad na. So, yun, nag-file na ako. Dapat, kasi may render kasi kaming 30 days. May render kaming 30 days. Pero, ang pinili ko guys, is 15 days lang yung render. And, sinabi ko naman yung reason kung bakit. Naintindahan naman ako ng agency ko dito sa Pinas, dito sa pinagtatrabuhan ko ngayon, kung bakit. And, hindi naman sila against dun. Naintindihan nila ako kasi opportunity naman din kasi talaga yon. And then, buti na lang din talaga na pinili kong 15 days lang. Ayun, 15 days lang. Kasi, nung mga itong mga siguro mga 4 days ago, nag-reach out ulit sa akin yung agency na sabi, possible December 16 onwards na makakalipad na ako. So, parang pa yun, hindi pa sure kasi, possibly nga daw Sabi ko, okay ma'am, sabi ko kung kaya pa naman din po makapag-spend pa ako ng Christmas, much better. Sabi ko ganun. Kung January, mas okay. Sabi ko ganun, pinipilit talaga pala desisyon. And, yun na nga, hanggang sa kagabi, nag-reach out ulit yung agency ko, sabi, na-confirm na nga na December 16 na daw talaga ako need ng mga amo ko. Magko-confirm na po ba talaga? Yes. So, ang mangyayari, December 16 ako pa-flight doon. Yung isang araw ko mag-stay sa boarding house para mag-take ng medical. And then kinabukasan, go na sa aking amo. December 17. Ang galing, no? December 17. Kasi nung last na punta ko sa, nung unang punta ko, 2017. Tapos pupunta ako December 17. Ang galing lang. Yun lang naman. And then, yun na. After mong makapag-PDOS, guys. Sa mga, ito pa na yung sinishare ko sa iyo guys, experience ko to bilang, guys, ex-Hong Kong yun. Kasi nga dahil ex-Hong Kong ako, ang need na lang naman doon is kung may OWA records ka siya, meron yan. Ex ka nga ex-Hong Kong. Ilang naman yung kailangan nun. Hindi mo na kailangan umattend ng TESDA and OWA, lalo na kung ex-Hong Kong ka. So, no need na doon. Tapos, yun na, wait na, pagkatapos ng labas ng working visa mo, wait ka na lang ng OEC. Then, nasa amo muna yung kung kailan kanya pa-flight. And yun nga, sa akin, sa December 16 lang kailangan. Kaya hindi ko ma-experience sa Christmas dito. And anyway, dun naman po sa mga first-timer guys, tapos na tayo sa ex-Hong Kong, no? Sa first-timer naman, so yun nga, ang una, pag na-hire po kayo, medical, yung pre-medical, based out sa first time experience ko as DH nung pumunta ako noong 2017. Pre-med,
Tapos, pag okay na, proceed na sa training, yung test sa training. It almost 2 weeks yon na nangyari kasi 1 week ka nag-aaral sa housekeeping do sa training center, and then next week naman for cooking lesson naman yon, about konting ano lang din, konting Cantonese lesson din siya. Tapos more on cooking, yun, tuturuan po kayo kung paano yung style ng pagluluto ng mga Chinese, yun siya. Then after nun, wait na lang po kayo ng schedule ninyo for OWA, and then PIDOS. And then pagkatapos ng PIDOS, ayun na, wait na po kayo ng OEC noon, then wait na lang kayo ng flight. Ganun na, same lang din naman siya. Ang difference lang ng dalawa, syempre pag ex-Hong Kong, hindi na kailangan na mag-test at OWA kasi meron na silang record. And sa first timer, yun pa yung pagdadaanan ninyo. Magti-training pa kayo sa TESDA at mag-OWA pa po kayo for 3 days. So, yun lang guys. Sana may natutunan po kayo sa video nito. Kung mayroon pa po kayong katanungan or hindi pa malinaw, kung ano man po yung pumapasok sa isip niyo na nais nyo itanong, please comment down below. I-comment nyo lang po dyan sa baba at sasagutin po natin yan. Okay? See you on my next vlog. Bye!